Hindi lang kayo I love you sa GC, talaga nagkikita kayo. Yun ang gusto sabihin ni Alvin. Umamin ka. Wala na po kami komunikasyon nung nalaman ko po na may asawa po pala siya. Huwag ka maniwala dyan, sinungaling yan. Ilang beses ko na yan sinachat yung buwisit na yan. Naninira ng buhay ng buhay. Alam mo na may asawa na, pero I love you ka pa rin. Humingi ako ng patawad sila. Hindi. So umaamin ka na alam mo may asawa na, sige pa, I love you ka pa rin. Nung umuwi ba siya, nagkita kayo, nagsama kayo? Yun ang gustong malaman ni Alvin. Nakita po kami, sir. Nabitag ka na, mayos ka. Mampit ako kay Sir Ben. Gusto ko po umuwi ng asawa ko dito sa Pinas. May lalaki kasi siya doon eh. Ebidensya lang, dami akong hawak na ebidensya sa kanya. Yung asawa ko may picture sa lalaki niya, hindi siya hinahiya. May mga picture din sa mga video niya. Para po mabigyan ng desenteng kasal yung pamangkin ko, lahat po kami ng tribo nagtulong-tulungan. Tapos po yung mga magulang niya nagsanla pa ng lupa para mabigyan ng desenteng kasal yung magiging asawa niya po. Bit-bit lahat si pamilya papunta doon sa pamilya ng babae. Lahat po ng gastos umabot ng 70,000. Baptist kami, kailangan niyang mag-convert ng religion para may kasal siya dun sa babae. Yun po ang sakripisyong ginawa ng pamilya namin para lang mairaos yung kasal niya. Sagrado po yung kasal kasi para sa amin, ma'am eh. Kasi bilang tribo po kami, sobra yung pagrespeto namin, ma'am eh. Kahit minsan minamaliit nila yung tribo namin, ma'am. Maraming discrimination. Pero tinitiis namin yun, ma'am. Siyempre, nagkagustuhan sila. Nagkagustuhan yung both side. Kaya yung magulang niya, gumawa ng paraan. Ginawa din ng kapatid ko, naghanap ng paraan para lang mairaos yung kasal niya. Lahat ng mga nakakatanda po sa amin, ma'am, bit-bit po namin yun. Kasi ganun po sa amin sa tribo, ma'am eh. Para may magiging saksi, kahit sabihin mo sa simbahan yung kasal, may magiging saksi pa rin sa tribo namin na ganun ang nangyari. Ngayon, may nagka-problema sila dahil sa pagluloko ng babae. Yung pakikipagkabit po kasi para sa amin, ma'am. Halimbawa, yung babae ang unang nagloko. Yung lahat ng gastos, madodoble po yun, ma'am. Halimbawa, yung 70,000 na yun, ma'am. Magiging multa niya yun, magiging 140,000 po yun. Hindi kami lumapit dito para sa pera. Lumapit kami dito kasi nasasaktan yung pamangkin ko. Apektado talaga, ma'am. Yung ano namin, yung buong angkan. Dahil din sa pangangabit ng babae po. Mananawagan po ako kay Sir Ben sa Bitag. Sana po matulungan mo kami sa aming problema. Ano pong pinaka-update? Anong nangyari? May contact ba? May pag-uusap pa? Kasi ako binibigyan ko yan ng puwang na maaring bilang paggalang. Ano bang nangyari? Sige, kwento mo sa akin. Elvin or sa iyo, auntie? Actually po kay ate sila nagko-contact, sir. Okay. So, itong misis ni Elvin sa nanay. Opo. Dahil nandoon din yung misis ni Elvin na sa Saudi, kaya nakikita ni nanay. Opo. Alright. Sa nanay kumukontak, hindi kumukontak kay Elvin, hindi kumukontak sa inyo. Kumontak din sa akin kahapon. Kumontak sa inyo kahapon. Yung, ay salamat, nagsasalita ka pala. What a miracle! Okay. Masyado kasing, hindi naman, hindi kita niloloko, ano? Gusto ko lang tumawa ka. Yeah, guwapo ka naman. Pag nakangiti, Mario Joseph naman. Okay, ganito. So, ano na pag-usapan ninyo ng misis mo? Gusto niya sana humingi na ng matawad sa akin, sir. Mapapatawad mo ba kung humingi ng patawad sa misis mo? Alang lang sa mga anak, sir. So, pinatawad mo alang-alang sa anak mo. Sincero ba ang misis mo na paghingi ng patawad? Naniniwala ka? Kaya gusto mo kahit na nagloko ang misis mo, tinatanggap mo pa rin kasi alang-alang sa anak mo. Ano naman kaya magiging epekto niya sa tribo ninyo? Okay rin yan sa tribo, kahit ganyan ang nangyari, na parang medyo, sa inyo kasi, sagrado ang kasal sa tribo ng Tiboli, hindi ba? Hindi yung biro-biro. So, ano naman yan? Anong tingin, ang sasabihin ng nakakatanda sa tribo? Next, or whatever, sige. Ikaw na lang magsalita kasi nahihirapan si Alvin, naging emotional. Sige, sa amin naman po kasi, sir, alang-alang doon po sa dalawang anak nila. Kaya namin siyang tanggapin ulit, sir. Tanggapin. Siyempre, nakasalala yung dalawang bata. Dahil doon sa mga anak. Opo. Na para sa inyo,
Miyembro na rin ng tribo yun. Opo. Okay, sige. O sa nanay naman, kakausapin natin ang nanay. Nanay Chona, narinig mo rito. Kumusta naman? Sinabi ng anak mong si Elvin, tumawag daw ang kanyang misis, humingi ng patawad. Napapatawad niya naman daw, alang-alang sa apo ninyo. Ano po ang say ninyo rito? Sir, sa akin po, wala po akong ibang susundin kung yung desisyon ng anak ko. Pero mapapatawad po namin siya, pero merong paraan po na gusto namin yung katibayan na para hindi niya po ulitin. Na kaya po kami lumapit sa inyo para po meron kaming witness na para hindi po siya umulit. Kahit na ilang beses ko na yan sinabi sa kanya na wag kang magluko, sabi ko, kasi meron kang pamilya, sabi ko ganyan sa kanya. Okay. So totoo lang sir, nung last year December, nag-chat po ako sa kanya, kahit na galit po ako. Ang sabi ko po sa kanya, kausapin mo yung asawa mo, sabi ko. Papatawarin ka namin, sabi ko ganun, alang-alang sa mga bata. Okay. Ginanon ko siya, sir. So ngayon, maging yung lalaki, chinat ko po yun. Nasabi Yung lalaki, ko, lubayan mo yung... Chona, lalaki yung kinakasama ngayon ni Emmy? Hindi po sila nagsama. Sa okay. Maynila po dati, oo. Sa Maynila pa? Ngayon, chinat. Opo, nung hindi pa po siya umalis kasi pangalawang Okay. Sige, Chona. Pangalawang apply niya po yan. Okay, sige, Chona, iba pala yung sa Manila, dito pala sa Manila na medyo nagduda na kayo. Pinagsabihan niyo yung daughter-in-law ninyo. Pinagsabihan po namin. Sabi ng anak mo, humingi raw ng patawad si Emmy at napapatawad niya. Sabi mo, napatawad mo na rin. At dahil dyan, Chona, alam ko na kayo nasa Saudi, naintindihan mo. Sa Saudi ba nakikita mo ngayon itong si Emmy, yung tawag dito, daughter-in-law mo? Ano ang sinabi mo kay Emmy? Ano ang sinabi ni Emmy sa iyo, Chona? Sabi niya po, makikipag-ayos daw po siya sa anak ko. So ngayon, sabi ko, sa desisyon mo, gusto ko yung buong desisyon mo na makikipag-ayos ka. Sige, naintindihan niya ba yung tradisyon ng tribo na sagrado yung kasal, na kapag ikay lumabag, yung dowry o yung ginastos na, in this case, 170,000, madodoble yan ng 140,000 bilang kasama roon pati yung penalty. Yun ang tama? Tama ba yung ganun? Alright. So, parang humingi ba ng paumanhin sa'yo si Emmy bilang ina ni Elvin? Sa totoo lang po, hindi naman po siya humingi ng paumanhin sa akin. Hindi po siya nag-sorry. Okay. Sige, diyan ka lang muna, Chona. Elvin, nakausap mo itong si Emmy. Totoo kaya ang sinasabi niya o baka medyo binibilog lang yung ulo mo? Sabi niya sa akin, iurong mo yung kaso mo, sabi niya sa akin. Gusto niya sabihin, iurong mo ang kaso mo dahil natakot siya, dahil nagpabitag ka. Kung hindi ka pa lumapit sa bitag, hindi siya lalapit sa'yo, tapos lolokohin ka, medyo bibilugin ang ulo mo. Sige, tawagan mo, tapos pakausap mo sa akin. Alam niyo mga boss, sinubukan po ng bitag makuha ang parig ni Emmy. So, balit hanggang ngayon, wala pa rin siyang reply sa messages. Maganda siguro sa telepono mo, tawagan mo. May speaker ba to? Sapin mo. Baka ngayon, pinanunood ka Okay, tinatawagan ni Elvin. Nag-ring yung telepono. Humingi ng patawad kahapon. Ngayon, hindi na makontak. Hindi niya sinasagot Hindi na sinasagot. Pwede ba natin tawagan itong, yung kinakasama nitong si, pwede ba may telepono ba to? Makausap ko nga. Hindi siya nakikialam ako, Elvin, ha? Kasi balita ko, tumawag daw ata itong si Alimart, Repolyo. Repolyong gulay. Ikaw ba yung nakakasama nitong si, kilala mo siguro yung girlfriend mo, si Emmy? Opo, sir, pero matagal na po yun, sir, na wala na po kami komunikasyon nung nalaman ko po na may asawa po pala siya. Bakit hindi mo alam na may asawa siya? Opo, sir, dahil po nga nung nasa Saudi po siya. Nag-Saudi ka rin ba? Hindi po, sir. Nasa Pinas po ako, sir. So, paano ka nakilala ni Emily kung nandito? Saan? Sa Manila kayo? Nagkakilala? Nakilala ko po yun, sir, sa may group chat po. Sa chat? Opo, sir. Maayos naman yung pakikitungo ko po sa kanya, sir. Okay. Nagkita lang po kami. Nung umuwi po siya, dito po sa may... So, pag umuwi siya, tumutuloy siya sa'yo? Sa may airport po, sir. Nagkita po kami nun, sir. Nung pandemic po, sir. Dahil gawa po ng dumirikta po, sir, sa may ulog na po, sir. Kaya po hindi po kami nagsama, nagkita lang po kami, sir. Pero matagal na po yun, sir. Pero nung nalaman ko po, sir, na... Kailan mo nalaman na may asawa si Emmy?
Anong naging kami po, sir? Paano mo nalaman? Sinabi niya sa iyo o na-discover mo o tinawagan mo mister o tinawagan ka ng mister niya? Nagsabi po yung kapatid niya sa akin, sir. Saka inuli ko din po siya. Umami naman po siya, sir. Oh, nung umamin siya, anong ginawa mo? Naglaylo na po ako, sir. Dahil gawa nga po ng, sabi na po ng pamilya ko, hindi po daw maganda yun, sir. Kilala mo ba ang asawa ni Emmy? Hindi po, sir. Nakausap mo na ba ang asawa ni Emmy ni si Elvin? Hindi po, sir. Nakita mo ba sa Facebook page ni Emmy na siya ay may asawa ng pangalan Elvin Sulan? Single po nakalagay niya dun, sir. Single. Okay, gusto mo makausap si Elvin. Kausapin mo, Elvin. Sige. Kani, Brad, kung tatanong ng kuan, ng bisyo mo nga muna. Tol, humihingi lang ako ng paumanin sa inyo, tol. Patawad, tol. Sa mga namali kong nagawa, tol. Pero, tol, kausapin niyo po yung asawa niyo. Nang kayo po mismo ang makakapaayos niya, tol. Yun lang po kasi ang ano ko dyan, masasabi ko yan, tol, na yung mismo asawa mo, kausapin mo, tol. Dahil wala po talaga. Totoo po yung sinasabi ko. Hindi yan sila hiwalay, sir. Kung taga-anay pa rin yan sila. Bakit mo nasabi? Yung bagong post ng asawa ko kasi nag-comment yan eh. Post? Sila bang dalawa? Yung post niya? Sila magkasama? Nung doon sa tinatrabuhan ng asawa ko sa Saudi. Okay, nag-post siya? Nag-comment yan siya. Dito ko na sila nakuha. Dito ko na sila na... O di, bakit kausapin ma? Bakit akong kinakausap mo? Ba't di kausapin si Alma? So ngayon, kung nag-comment man siya, ano bang comment na nabasa mo, Elvin? Doon sa post ng misis mo, nasa Saudi, nag-comment si Elmar. Anong sinabi niya? Dami yan comment doon sa... Anong comment niya? Mga I love you po, sir. Ay, nag-I love you sa comment. Pambihira ka naman, Elmar. Nag-I love you ka raw sa comment mo eh. Kausapin mo. Bakit na nag-I love you sa asawa ko, pre? Sir, nung time na yun, sir, nasa Saudi pa po siya, sir. Pero nasa Saudi pa siya. Nasa Saudi pa rin siya ngayon eh. Nung time yun, sir, di pa po siya umuwi, di pa po kami nag-meet nun, sir. Pero hindi mo alam na may asawa siya? Opo, sir, kasi yun po kasi ang sabi nga sa akin, sir. Hindi yan totoo, pre. Sabi mo, bago yan lang post kasi yung sa ginatrabahuan niya doon, nakita ko yung mga comment nyo. Akala ko kasi wala kayo ng friend. Kasi yung sa Jasmine niya nga account eh. Baka ikaw pa yung gumawa. Pre, kahit lang, pre, wait lang. Ganito na lang, pre, kausapin mo na lang yung asawa mo. Dahil ako, nagsasabi ako ng totoo. Ang gustong sabihin ni Elvin, makinig ka, Mark, ano? Yung mga panahon yun, alam mo na pa pala may asawa. Pagkatapos, alam mo na may asawa na, pero I love you ka pa rin. Humihingi ako ng patawad, sir. Hindi. So umaamin ka na alam mo may asawa na, sige pa, I love you ka pa rin. Hindi, sir. Hindi pa po kami nag-meet, sir. Nasa Saudi pa po. So hindi pa kayo nag-meet, nag-I love you ka sa group chat, tama? Opo, sir, kasi... Kaya nung magkita kayo sa airport nang umuwi ng pandemic, nag-I love you ka pa rin. Hindi po, sir, kasi hindi na po kasi maganda yung pakikisama ko sa kanya, sir. Paano hindi pakikisama? Bakit? Nagsama ba kayo sa Saudi? Paano kayo magsasama? Puro kayo I love you. Nang dumating siya rito, I hate you. Ganun ba? Hindi po, sir. Ang paano? Ganito po, sir. Nung umuwi po siya, sir, wala po yung intention ko po na... Nung umuwi ba siya, nagkita kayo, nagsama kayo? Yun ang gustong malaman ni Elvin. Nakita po kami, sir. Pero sabi ko sa kanya, mas priority mo yung pamilya mo. Nakita kayo, pero nakikita mo, kung mga sisimutin mo, parang sabaw na hinihigip mo yung lintik na, yung chick ng misis niya. Ano ba yan? Yan bang sasabihin mo? Para ka naghihigop ng sabaw eh. Ako, sir, humihingi pa ako ng paumanin, sir. Kung may nagawa man ako, sir. Okay, sige. So, ibig sabihin, umaamin ka, hindi lang kayo I love you sa GC. Talaga nagkikita kayo. Yan ang gustong sabihin ni Alvin. Umaamin ka. Nakita po kami, sir. Nakita kayo, pero habang kayo nagkita, wala kang t-shirt. Ano ba yan? Patiting niya. Wala. Ikaw, nakahubad. Pagkatapos, isang post. Patingin isang post. Para kang humihigop ng sabaw ng repolyo. Umamin ka na lang, humingi ka ng kapatawaran ng totoo. Alam kasi ng nanay na meron daw kayong relasyon itong si kanyang... sige, si Chona. Chona? Opo, yan po, sir. Sinungaling po yan, sir. Ang sabi niya, hindi siya nagko-comment ng I love you nung nakaraan pa. Hindi po, sir. Ngayon, nung December po yun, sir, na pinost ng manugang po sa TikTok. Lagi po yan kaya ngayon po, private na yung TikTok nung babae. Kasi nahuli ko po yung bago na comment niyang lalaki na yan. Sinungaling yan, sir. Huwag ka maniwala dyan, sinungaling yan. Ilang beses ko na yan sinachat yung buwisit na yan. Naninira ng buhay ng buhay. Relax. Okay, hinga. Nakakainis, sir eh. Nakakainis talaga siya eh. Okay. Hindi marunong magsalita ng
Tagalog yung anak ko. Okay. Nay. Chona. Puso mo. Kahit yung pamilya niya yan, sir. Okay. Sabi ko, Habang kayo- inaawat, lalong umiinit. kayo- Okay, parang diesel Kung to. hindi kayo magpayo ng anak Chona, time up. Kayo. Time out. Relax. Okay, sige na. Okay na. Nanggigigil ako sa kanya, sir. Nanggigigil ako sa totoo lang. Nasira yung buhay ng anak ko, ng manugang ko, ng apo ko, dahil sa buwisit na lalaki na yan. Narinig mo, Almark? Anong masasabi mo sa nanay ng nanay ni Al? Dali, okay. So, Almark, sabi mo, nagkita kayo. Nasa higaan yan hindi kaya? Opo, sir. Kasi Ngayon, ibig sabihin, ano ba kayo? Kayo pa rin ba ngayon? Sabi ng nanay, galit na galit sa'yo Wala po, sir. Totoo po, sir. Nagsasabi po ko ng totoo. Ako po humingi ng patawad sa kanila. Naintindihan ko po sila kung galit sila sa akin. Alam mo, okay, Almark. Almark, sandali, Ang dali mo magsabi ng ganyan, ikaw nakasakit Kahit sino pwede kaya nahuli na kayo or either tumigil ba, ewan ko kung totoo. Etong nanay galit sa'yo, pero wag na natin kausapin na, hindi naman mamasboy itong si Elvin. Elvin, ano masasabi mo rito? Sabihin mo nga to. Tigilan mo yung asawa ko. Tol, dapat, kasi ako, tol, wag naman Basta sana, pag tol, kasi kita ko mag-comment ka pa doon, pre. Hindi ako magdalawang isip, balik dito. Tandaan mo yan. Okay, sige na. Okay. Alam mo, Almark, Tibuli, tribo to. Naku, Diyos Maria Josep. Ako na lang siguro, humingi ka ng paumanhin. Ngayon pa lang, alam mo na to, na napunta ka sa amin. Maraming salamat sa pakikipag-usap mo. Huwag mo nang uulitin tong ginagawa mo, ha? Opo, sir. Tandaan mo, nabitag ka na, mayos ka. Tumawag ang bitag sa recruitment agency ni Emmy, bagamat ayaw nilang makialam sa away ng mag-asawa. Maaari naman daw pumunta ang pamilya ni Elvin sa kanilang agency na ito'y para matulungan kayo. Alright? So, sila daw ang gagawa ng paraan para makausap ni Elvin ang misis, kasalukuyan nasa accommodation Saudi Arabia. Elvin, asawa mo to. Mas maganda siguro pumunta ka. Okay? Sa bagay, wala naman siyang nilalabag, maliban ng personal na away, hindi pwede makialam. Mas maganda siguro kung makakausap mo uli na nakikita ni Emmy na may agency, andoon, total ang kanyang kontrata, nasa agency naman, mag-usap kayo na maayos. Ang pakiusap mo sa kanya, galing sa akin na to. Sabihin mo sa kanya, huwag ka munang humingi ng patawad, bumalik ka rito. Mag-usap tayo. Ayusin natin ang gusto. Kaya ka humingi ng patawad sa akin, Emmy, kasi dahil takot ka roon kay Ben Tulfo. Hindi ka sasantuhin noon. Trabaho ko, pag-ayusin kayo. Hindi ko inaano misis mo. Gusto ko ang misis mo bumalik muna sa'yo, mag-uusap kayo. Abangan niyo po ito at susubukan po natin talagang pag-ayusin po, hindi sila pag-awayin. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, hindi po gibain yung pamilya, hindi gawing katatawanan. Bagamat kung minsan may mga eksenang nakikita nyo, halong buisit lang po yun sa amin. Dahil ang pamilya po, it comes family first. Pag walang pamilya sa lipunan, watak-watak, anong klaseng lipunan meron po tayo? Ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak-tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung #ibabitag mo.